Hello, hello, Cancer Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong mid-May Pera Reading. So ano ang frequency and energy ng kaperahang dapat mong malaman, Cancer, sa mga oras na ito sa iyong buhay? So this time around, sit back, relax, and let's enjoy the reading. Tulad na kagawian, Cancer, ikunin mo lang yung makaka-resonate ka ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Cancers yun. Kaya gamitin mong mabuti ang iyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang message sa kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Cancer, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal dito po sa James Tarot PH. So Cancer, ano ang mid-May pera reading mo for today? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, the Lover's card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Pentacles. In the area of what you need, you have the Strength card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. In the area of your near future, meron kang Judgment card. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Fool card. In the area of your fortune, meron ka namang Five of Pentacles. Lovely. End of a struggle to for you. Congratulations. In the area of your divine advice, end of a struggle indeed. You have the Ten of Swords. And your outcome this time counts. Cancer, you have Ace of Cups. Wow, may papasok sa buhay mo this time. Pwedeng bagong negosyo, bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, or any blessing na magagamit mo moving forward. So congratulations. I'm seeing happiness. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the Queen of Swords. Cancer, this time around, parang kailangan talaga ng matibay na action in your part. Meron kang dapat daw simulan, o meron ka nang dapat tapusin, o you really have to talk to someone na parang nagkapagulo sa'yo sa trabaho, o kaya sa negosyo, o parang I'm feeling meron sa inyo, hindi sa lahat ha, meron sa inyo na parang merong naiwan pang sweldo o benefits from a past job o sa trabaho mo ngayon na parang meron pang hindi nabibigay sa'yo na pera mo na dapat mo nang tanungin, dapat mo nang kausapin, dapat mo nang sabihin sa boss mo o sa supervisor mo o kaya sa inyong mga katrabaho na parang, bakit yung atin hindi pa nabibigay? I'm hearing also sa mga SSS, may mga papers na parang kailangang asikasuhin para matapos na. Ngayon parang sila sabihan ka ng spirit guides mo, magkaroon ka daw ng malinaw na aksyon at malinaw na plano. Parang huwag ka daw mahiya magsalita o mag-approach o sabihin o lakarin ang isang bagay na alam mong para sa'yo. Pero kasi parang ang daming mga dapat asikasuhin, whether papunta pa sa ganito, babiyahe sa ganon, aasikasuhin yung ganito, tatawagan sa ganyan, i-explain pa yung mga papers, ganyan. Pero nakikita ko talaga na itong perang darating ay dapat mo talagang asikasuhin because this is meant for you at deserve mo itong makuha. Kaya kung meron man dapat asikasuhin for a family member, I'm hearing parang pera na namayapang asawa o ari-arian na namayapang asawa na kailangan mong makuha o kailangan mong asikasuhin. Now is the right time for you to do this because it is rightfully yours. Okay? Huwag ka daw mahiya, actionan mo daw, Cancer, at magkaroon ka ng paninindigan in doing so, okay? So start tayo sa iyong reading. At the center, you have the Lover's card. Yes, like I said kanina, mayroong mga bagay na talagang for you at deserve mong makuha. I'm hearing na ito'y talagang mga bagay na connected with the people that you love. Pwedeng sa dead husband mo, dead wife, or para sa iyong pamilya as inheritance o kaya sa negosyo ninyo na parang meron kang mga bagay na dapat mong asikasuhin para makuha mo na. Kasi I'm hearing napaka-clouded o meron mga taong in the past ng isa sa'yo o parang niloko ka o pinaikot ka o minanipulate ka kaya hindi mo nakuha yung dapat na para sa'yo. Parang meron kang papers o kaya benefits o dapat pera mo to. That's what I'm hearing. Dapat pera mo to. And then hindi mo alam na meron pa palang laman yung bank account. And then hindi mo alam na parang yung lupang yon ay sa'yo pala talaga, may papeles pa, hindi pala nabenta, ganyan. So, it's very, very confusing in my mind because I'm hearing talaga family conflict with the ari-arian or with the papers or with the bank account na parang, because very prominent dito yung ahas because parang someone was feeding you wrong information in the past about a certain endeavor. Pwede din sa trabaho ito, baka merong mga benefits o pera o posisyon ka o mga usapin sa trabaho na parang feeling mo ikaw yung karapat dapat makakuha nun pero someone made a bad choice o talaga intentional choice para hindi sa'yo mapunta ang isang bagay. So ngayon parang I'm hearing you have to speak up and fight for yourself para mawala na tong cloud na to.
And I'm hearing that you are protected by Archangel Raphael, and Archangel Raphael in the presence of this card kasama pa ni Archangel Gabriel telling you na you are protected, you are guided in the pursuit of what you want to do. Okay, Cancer? So kung talagang yung perang yan ay dapat mong asikasuhin this time around, ilaban mo. Because you are the chosen one with the Lover's card. Parang ikaw yung chosen one to get this. You're chosen one na makuha ito at para sa'yo to, okay? The Lover's cards being clarified by the Nine of Wands. Yes, pagod ka na hirap ka na sa inaasikaso mo na ito. I'm hearing also maraming ka na rin conflict with other people. Siguro back and forth ka ng inaaway, ginagaslight, minamanipulate, pinapaniwala sa maling naratibo, o kaya minamali yung mga papers na hawak mo, hindi sa'yo yan, o kaya yung dapat na for you, hindi sa'yo, ganyan. So, nakikita ko dito na pagod ka na sa pag-aasikaso. Pagod ka na sa pakikitungo sa kanila o pakikisama sa kanila. Parang, sige, makuha ko na lang. Sige, magawa lang, matapos lang to. Sige, pakikisama ko kayo. Pero, you're very, very tired na with the conversation, with a group. Parang pupunta ka pa lang doon, ayaw mo na. Sobrang sawa ka na. Pero kinakaya mo because you know how important sa'yo itong bagay na ito because this belongs to a loved one or a special someone, whether friends mo o parents mo o mga kapatid mo, na parang alam mo na kailangan mo ilaban because iyo to. At ngayon nakikita mo na yung katotohanan na yes, I have the truth, I am the truth, at ako may karapat dapat sa bagay na yan. Kung hindi man po ito usaping pamilya, towards po sa iba sa inyo, nakikita ko dito na maaaring sa trabaho o sa negosyo, meron kang bagay na gustong sabihin o gustong patunayan o gusto mong sabihin sa kanila ito ang tamang gawin, ito ang hindi tamang gawin, and you want to clean the environment na parang okay, mali na ito nangyayari sa atin, very toxic na ito, everybody's doing things na hindi napasok sa kanilang job description o sa kanilang posisyon, and you feel like nawawala na tayo ng focus sa mga bagay na gusto natin. With the confusion and gulo, nakikita ko dito talagang pagod ka na. You feel like parang gusto mong magpaka-leader, gusto mong ayusin lahat kasi naapektuhan ka na rin, naapektuhan na rin yung kaperahan mo, yung gagawin mo. And ngayon, kinakaya mo nang talaga lahat kasi nakikita mo yung vision, nakikita mo yung parang benefits ng lahat ng ito na parang hindi ko to pwedeng pabayaan because this is mine or valuable talaga itong kinikita mo dito sa bagay na ito. But for others, nakikita ko talaga ito na pagod ka na with the choices that you made in life. Meron ka mga pinili sa buhay mo na ito yung trabaho ko, ito yung career ko, maliit man ang kita, madalas mang pagod, pero choice ko to eh. Pero unti-unti mo nare-realize in some parts of your life, Cancer, na parang nakakapagod sobra. Kung pwede lang akong mamili ng other jobs, kung pwede lang akong lumipad bigla to other countries and find a better job, ginawa ko na. Pero parang feeling ko stuck ka dito because ang hirap kumilos, ang hirap maghanap ng ibang lulugaran o ibang pupuntahan ng sigurado ka, diba? So ngayon, talagang kinakaya mo ang lahat because you know that you are also looking forward sa future na para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga kapatid, para sa mga sinusuportahan mo. Kaya hirap na hirap kang mag-decide. Kaya kinakaya mo na lang talaga this time. In the area of what you want, you have the Two of Pentacles. Binabalanse mo ang buhay. Like I've said, hirap na hirap ka na pero kinakaya mo because kailangan pang bayad sa family, pantustos sa pangangailangan, pang gasto sa mga anak o sa mga magulang. Kaya hirap na hirap kang mag-isip ng kakaibang paraan o kumawala sa ginagawa mo ngayon. Na marami sa atin ganyan eh, na sobrang hirap ang trabaho pero wala tayong choice because mahirap sumugal. Nasa challenge mo siya ngayon. Mahirap siyang sugalan na makahanap ka ng better option o better job because hindi tayo sure kung yung option na pupuntahan natin ay swak ba tayo doon o kaya talagang yung credentials natin at yung experiences natin ipasok ba doon. Masarap mangarap na mag-abroad na lang tayo lahat. Kung madali lang sana yun, hindi lahat ng tao sa Pinas OFW, di ba? Madali lang sabihin pero mahirap yung trabaho na yun at yung journey na yun na maging OFW is one of the hardest and harshest experience for our kababayans there kasi hindi talaga siya madali at hindi siya para sa lahat. Kaya yung mga nag-OFW talaga talagang lakas ng loob at tibay na loob. Pero ikaw ngayon, nakita ko dito, Cancer, you're really doing your best na balansehin ang lahat, trabaho, bahay, sarili mo, at also yung kaligayahan mo. But I'm seeing here na parang punong-puno ka na. Punong-puno ka na ng pagtitiis, pagtitimpi, pagod. Kaya ngayon parang gusto mo na rin mag-isip ng paraan kung alin dapat ang piliin mo, ano yung best option for you and your family. You're thinking, why not try ko to habang ginagawa ko to? Why not simulan ko ng paunti-unti kung iwan to? At naghahanap na ako ng ibang job paunti-unti pero hindi biglaan. Kasi feeling mo kailangan balanse pa rin ang lahat sa buhay mo at hindi pwedeng gumanon bigla o gumanon bigla. So now, you're thinking, paunti-unting kilos. Pero ramdam ko na talaga na alam mo na yung truth about your situation right now. The Two of Pentacles being clarified by
The King of Cups, yes. You're just keeping the balance. You're keeping the peace. But at the same time, malinaw sa isip mo yung dapat gawin. Hindi ka na nagpapa-apekto sa drama ng mga co-workers mo, mga katrabaho mo, o pamilya mo. Halimbawa, kung kulang ang pera, kulang ang panggastos, o kung may chismis man sa trabaho o sa negosyo, parang feeling mo, ay, hindi ko napapansin yan, hindi ko na yan pakikialaman, ayoko na niyang isipin, ayoko na yan gawin. I'm just doing things for myself. Iisipin ko na lang yung trabaho ko, uwi ako, ganyan. So ngayon, meron kang emotionally matured ka this time na wala nang kahit ano pang bagay o tao ang makapag-provoke sa'yo na parang hindi ka na bigla-bigla papatol sa away o gulo o chismis. Parang ngayon, importante yung mga bagay na lang na mahalaga. Doon ka na lang magfo-focus, okay? Which is very, very good for your Cancer. In the area of your, what you need, you have the Strength card. Ngayon talaga kailangan mo daw tatag ng loob, Cancer. Especially para sa mga nasabihan ko kanina na walang choice kundi manatili at magstay at talagang ilaban pa, kayanin pa because you know kung gaano ka-importante yung ginagawa mo ngayon at saka kung para kanino ito. Mahirap sumugal sa mga bagay na bago because hindi lahat sinaswerte sa pagsugal sa isang bagay. We all know that. Siguro marami po sa inyo nakapagtrabaho na in different industries, in different employers din. Alam mo minsan na mahirap makahanap ng swak na tao, swak na workmates, swak na boss, swak na sahod, maayos na pamamalakad, di ba? So ngayon, talagang nakita ko dito, laksan mo daw ang loob mo at tatagan mo pa. I'm also hearing na be kind to yourself, Cancer. Alam ko marami ka ring pangarap. Gusto mong kumawala sa isang... Ramdam ko yung gusto mong pagkawala sa isang bagay. You want to speak up. You want to tell kung gaano ka na-undervalue, kung gaano ka hindi pinapakinggan. Feeling mo deserve mo yung bonus. Feeling mo deserve mo yung mataas na aumento ng sahod. Yung ginagawa mo hindi nag-reflect sa sahod mo, ganyan. O kaya overtime ka pa pero parang feeling mo hindi nag-reflect doon sa sweldo mo, parang kulang pa, ganyan. So, now I'm hearing talaga na be kind to yourself because hindi mo naman kasalanan din yung mga nangyayari. It's just that now is a time for you to really hold it on. Laban. Pilit mong kayanin because I'm seeing talaga, especially in your outcome, that you will be very, very happy at the end of it all. There will be something coming in for you. Kaya ngayon magpakatatag ka, okay? The Strength cards being clarified by the Temperance card, kasabay ng pagiging matatag mo ay ang iyong pasensya. I'm also seeing here na meron ka daw binubuo, Cancer, whether meron ka bang hinuhulugan na mga ari-arian o kaya meron kang binubuong bayad for something o meron kang paunting-unting hinuhulugan na utang. I'm also seeing here na nasipagan mo pa daw. That's what I'm hearing with the Temperance card na the Temperance card kasi ginagawa niya working siya sinisipagan niya kada trabaho, hindi siya humihinto. Alam niya kung gaano ka-importante yung magiging outcome nito. And siya yung uri ng tao na talagang pinipilit niyang kayanin lahat at nagkakaroon siya ng matibay na pasensya. At mahabang-mahaba ito because you know na sa huli ay makukuha mo rin yung matamis na resulta na hinahangad mo. You're very, very lucky, Cancer, because you have the Archangel Raphael, you have Gabriel, and you have Michael here. Tatlong archangel ang nasa cards mo telling you that you are protected, you are guided, and nagiging okay din ang lahat. So pray more kay Archangel Raphael, Gabriel, and Michael because very prominent sila sa iyong reading, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Page of Cups telling you, this time around nag-iisip ka ng mga maaaring solusyon o maaaring mga atake o strategy sa isang bagay. Pero nakatingin siya sa isda na yon, kita nyo ba? Yan. Nakatingin siya sa isda na yun. Pinag-aaralan niya, paano kita mapapakinabangan? Paano kita mabibigyan ng pagkakataon para ito ay lumago, mapakinabangan ko, maging useful for my life for the next 5-6 years. Iniisip niya mabuti kung dapat ko ba itong palampasin o dapat ko itong sulitin. So ngayon naghahanap ka ng mga pamamaraan this time around, Cancer, para umikot ang pera, lumago ang pera, makahanap ng pambayad sa mga dapat bayaran o kaya dumiskarte sa negosyo. Siguro meron dyan, I'm hearing may negosyo na medyo sumasadsad ang kita o parang wala nang nangyayari o walang pag-andar sa kita and then you're thinking paano kaya, susuko na ba ako, pero nare-realize mo na kailangan mo ng panggastos for your family kaya hindi ka pwedeng sumuko. Kaya pilit mong kinakaya because unang-una alam mo choice mo rin naman to at mahalaga sa'yo to. Kaya kahit na medyo sadsad ang negosyo o yung sahod sa trabaho ay maliit lamang, kinakaya mo because alam mo kung gaano siya kahalaga. Pero this time around nakita ko na nag-i-start ka na mag-isip for the future. Ano ang dapat kong i-expand o tignan as a
possibility na mapakinabangan ko in the long run. I'm seeing talaga na someone might start na YouTube channel, katulad po sa atin dito, o kaya mag-start ng TikTok channel, magbenta ka ng online selling, ganyan, pandagdag sa iyong I'm so sorry, pandagdag sa iyong main source of income. Para magkakaroon ka daw ng tsansa o pagkakataon na bumuo ng isang maliit na pagkakakitaan. Pwede magtinda ka rin ng mga kakanin o kaya merienda on the side, pandagdag lang sa everyday mong gastusin. Ano? But for now, I'm really seeing you imagining and creatively thinking of the next step para mas lumaki ang pagkakakitaan with this time. The Page of Cups being clarified by the Queen of Wands. Yes, ngayon, talagang pinagkakatiwala aming sarili mo. I'm seeing here na ini-evaluate mo din na parang, saan ba ako magaling? Saan ba ako expert? Halimbawa, si Cancer, magaling siyang gumawa ng mga burda-burda. Yan, halimbawa, mga unan-unan. So, why not start there? O kaya magaling ka magluto, baka pwede ka magbenta ng mga kakanin or small portion of food sa inyong community o kaya sa school ng anak mo. Something na pwede mong pagdiskartehan this time. And your spirit guides are telling you na nasa sayo daw yung skills, nasa sayo daw yung kalakasan in order for you to get that. So, medyo meron ka daw meron kang skills and talent na dapat mong gamitin this time. I'm hearing na meron ka daw mga I don't know why, abilities na parang pinagpaliban mo before because nag-focus ka sa ibang bagay. Halimbawa, magaling ka nga magluto dati pero hindi mo na binigyan ng maraming oras yun kasi na-busy ka sa ibang trabaho. Ngayon, baka pwede mong balikan yun at magamit mo yun bilang yung bagong pagkakakitaan. Okay? In the near future, I'm seeing here you have the Judgment card. Dito parang nakita ko you are a very wiser person, Cancer, in the near future. Merong paglago o pag-angat ng iyong buhay. Parang dito gising na gising ka na on what matters most at kung ano yung dapat iwan at ano dapat pabayaan, especially here with the Queen of Swords. Ngayon, maunawaan mo in the near future na okay, ito pala, matagal ko itong pinaghuhugulan ng oras ng mga taong ito, itong bagay na ito. Parang meron kang dapat daw bitawan sa mga gastusin mo o mga dapat pinag-iipunan mo na lang na hindi ganong kalaki o hindi ganong kagarbo o kabongga. Parang this time around, kailangan mo daw magising sa kung paano mo gastahin o paano mo ma-accumulate yung perang meron ka. I'm also seeing here na parang you are now, I don't know why, parang you are now awakened sa katotohanan na hindi deserve ng taong to yung binibigay mo sa kanya, Cancer. It's very, very profound for a very specific Cancer out there na parang meron ka marirealize in the near future na mali yung suporta na binibigay mo sa certain anak o sa certain na kapatid o pinsan na parang feeling mo, 28 na nung kapatid ko, bakit ako pa rin ang nagbabayad ng kuryente niya o nagbabayad ng mga bills niya. Parang this time around, parang merong grand shake-up sa status ng buhay mo, Cancer, na nagising ka sa katotohanan na you're being used for a very long time o binibaby mo sila for a very long time. Ngayon parang unti-unti mo na marirealize na it's time for me to take control of the finances and do everything para bumalik sa tama yung mga iniipon ko, kinikita ko at ginagastos ko, okay? Meron kang magigising ka in the near future na parang katotohanan dapat mo aksyonan, okay? The Judgment cards being clarified by the Magician card. Yes, now you have the power and the bravery na gawin yon. Pag nagising ka sa isang katotohanan this time, Cancer, aaksyonan mo siya agad. And you have the I don't know why, parang ngayon handang-handa ka ng harapin. Kasi parang before, dumating na sa isip mo itong katotohanan na ito na parang inisan tabi mo because you're afraid na baka iwan ka nila o baka kalimutan ka nila o baka sabihin nila na masama ka, ganyan, o hindi ka mabait na kapatid o hindi ka mabait na boss o hindi ka mabait na employee. Pero ngayon nakita ko na wala ka nang pakialam the near future. Kapag nalaman mo yung katotohanan, kaya mo mag-isa. Kaya mong to turn this thing into something na in your favor. Nakita ko na hindi mo ikakalugi kung sakaling iwan ka man nila o kung sakaling mag-ibang tingin nila sa'yo. Parang you're a very strong person na kaya mo nang manindigan para sa mga bagay na gusto mo. That's what I'm feeling. That's what I'm feeling. And I'm hearing na parang may malakas na Cancer in the near future na kapag nalaman na niya yung truth about situation niya for a very long time niya pinagdaanan, ngayon parang you're brave enough to walk away and choose yourself. Okay? In the area of your challenge this week, Cancer, you have the Fool card. Challenge sa'yo this time around talaga yung pagsisimula ng bago. Like I said kanina, ang hirap
sumugal sa isang bagay, ano. So ngayon, nasa iyo parang yung freedom, Cancer, to think, especially here with the Queen of Swords. Siya yung uri ng tao na kung ano yung gusto niya. Kung ano yung desisyon niya. Kaya kahit ako, hindi ko siya pwedeng turuan. Itong si Queen of Swords. Kasi gano'n siya katalino, gano'n siya kagaling. Kaya ikaw, binibigyan ka ni Cancer, binibigyan ka ni spirit guides mo ng kalakasan, Cancer, to think on your own. Have the freedom. Are you gonna take the risk? Susugal ka ba sa bago? Mag-jump ka ba doon? Magka-try ka ba ng something na hindi mo pa nasusubukan? Or mag-stay ka pa rin dito sa ginagawa mo because you don't want to risk it all at ayaw mo rin magkamali o mag-fail. So, nasa sa iyo ang kalakasan this time, Cancer, to really decide. Mag-ano ka ba? Susugal ka ba sa buhay o mag-stay ka pa rin dyan? The full card's been clarified by the Eight of Cups. Yes, walking away. Now is the right time for you to really think hard on the horizon. Tignan mo mabuti yung sitwasyon mo ngayon. Kapag ba nag-stay ako dito for the next 2 years, 3 years, maganda ba ang sitwasyon ng pamilya ko? May pag-angat ba? May pag-angat ba sa trabaho ko o sa sarili ko, sa kaperahan ko? Or if I try to walk away and choose another path and try something new na hindi pa nagagawa before, kaganda ba ang buhay namin? At makakaalis na ba ako sa pain and suffering na dinaras ko na ngayon? So, the freedom is yours, but malakas ang tawag ng ikaw, aalis ka, choosing yourself, choosing your peace, and walking away. So, ngayon parang naririnig ko na lalayo ka muna, hindi para dahil totally aalis ka na, pero para makapag-isip. So ngayon parang binibigyan ka kalayaan ng spirit guides mo na mag-isip ka daw muna. Choose to detach yourself from these people or from this situation para makapag-isip ka ng tama. Okay, Cancer? In the area of your fortune, ito naman ang maganda para for me. Super ganda nito. You have the Five of Pentacles. Sa area ng fortune, sinasabi niya na help is coming. Pasimula ka nang makaalis doon sa panahon mo ngayon na parang walang-wala ka, na parang wala kang panggastos, wala kang pambili, lubog na lubog ka sa utang. Ngayon, in the area of fortune, unti-unti ka na makakaalis dyan, Cancer. Siguro, I'm seeing someone na ang laki-laki ng utang, o ang laki-laki ng dapat bayaran, o mga hinuhulugan, kaya doble kagod ka ngayon sa trabaho, you feel so tired, you feel so alone, drain na drain ka na, pero kailangan pa rin bumangon at umaksyon because ang laki pa rin ng babayaran mo, o ang laki ng responsibility mo for the family. Kaya laban ka pa rin ng laban. Nakita ko dito na paunti-unti mo na mararamdaman yung paggaan ng buhay mo, Cancer. Meron ka ng panggasos, may darating na blessing, especially here, na mga gamit mo moving forward, makakaipon ka na. And I'm also seeing here, may help na darating, may tulong daw na darating sa'yo. So, someone from your family or a boss giving you a helping hand or like opening up a new position for you, ganyan. So, ngayon, bigyan mo ng oras at atensyon at i-manifest mo yung darating sa yung tulong, whether pera talaga yan o kaya tulong ng isang opportunity. So this time around, makakawala ka na dun sa struggle era mo. Congratulations, Cancer. In the clarify natin, the Five of Pentacles being clarified by the Chariot card. Yes, makakaalis ka na talaga dito with the Chariot. May pag-abante, may pag-lusong, may pag-charge going forward to the things na gusto mo talagang puntahan. Parang nakakawala ka na sa kumunoy. Yung kumunoy o putik na matagal ka na stuck doon yung paa mo, hindi ka makaalis, lakad ka ng lakad pero lubog na lubog pa rin yung paa mo sa putik. Ngayon, parang unti-unti ka na makakaramdam ng lupa at makaangat ka na paunti-unti doon. At dire-diretso na ito, Cancer, ha? Kaya ikaw, fight for your dreams, fight for your right, okay? And para hindi ka na bumalik sa Five of Pentacles energy mo, okay? Congratulations. In the area of your divine advice, ito naman paalala sa iyo ng spirit guides mo, Cancer, this time around, na huwag daw susuko. Kahit gaano ka nadadapa, kahit gaano ka kahirap, kahit na feeling mo wala kang kakampi, o feeling mo you're so alone in the battle, o feeling mo everybody is against you, o kaya feeling mo wala ka talagang panggastos o wala ka mahanap na solusyon, ang paalala ng spirit guides mo, babangon ka pa rin. Bangon pa rin. Diretso, laban, huwag susuko. Always see the beauty of the future and what you believe in. Ano ang nakahatid sa'yo sa future mo? Ano yung na-visualize mo? Yun ang gawin mong fuel para lagi kang bumangon. Para kanino ka nagtatrabaho? Para kanino ka nagsisikap? Sila ang magiging fuel mo para makabangon pa. Tignan mo dito sa kanyang card, bukang liwayway na paumaga na. Ibig sabihin, sa hirap ng buhay, laging may araw o may bagong umagang darating at you can have the hope and the resistance and resilience na kinakailangan mo para kumilos ulit at bumangon mula sa pagkakadapa mo, okay? Always have hope and fighting power within you. The Ten of Swords being clarified by the Six of Wands. Yes, victory is on the horizon.
nakikita ko dito na aangat ka rin at ikaw naman yung nasa taas. Ikaw naman ang magkatagumpay after mo lumagapak ngayon. Parang nakikita ko talaga dito na kapag pinili mong i-control ang buhay mo at ilaban ang mga dapat mong ilaban at magsalita. Because I'm hearing na kailangan mo talagang sabihin ko anong gusto mo, habulin ang mga bagay na gusto mo, and makakawala ka talaga dito at ikaw yung magkatagumpay in the near future. Okay, Cancer? Ilaban mo yan. Ay, yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later, but first, let's have additional messages from the Divine. Ito yung mga another money matters messages for you, Cancer. You have fast changes. Things happen suddenly in a short period and a hurry. Take bold steps forward. So, parang confirmation din ito sa iyong challenge na mag-stay ka pa ba o mag-gogora ka for something new. So, meron din ditong fast changes. So, nasa iyo yan, Cancer. Nasa iyo ang kalayaan ng spirit guides mo kung anong daan ang gusto mong tahakin. Okay? Stay or go. Another message, resources. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely and as needed. So ngayon, yung kinikita mo daw, gano'n man kalaki o gano'n man kaliit, ay magtabi ka daw para sa'yo so that meron ka madudukot in the near future. Okay? Another message, gambling. Excessive gambling can have dangerous consequences. Don't risk too much. With the risk here, and may mga changes, parang sinasabi dito magkaroon ka daw ng calculated risk, Cancer. Ano yung mga bagay na gagawin mong bago pero pinag-aralan? So, kalkuladong hakbang, kalkuladong pagsubok o sugal sa isang bagay, okay? Pero wag kang susugal na literal, ha? Wag ka nang mag-gambling o magsusugal because that is bad. Para makaipon ka lalo, okay? Another message, you have wellness. Ensure your body is nourished. Join a gym and regain your strength. Live a healthier lifestyle. So ngayon, puhunan mo ang katawan mong, Cancer. Yan ang mga gamit mo sa pang-araw-araw mong laban sa buhay para kumita ka ng pera. Kaya ingatan mo daw ang iyong katawan at ang iyong health. Another message, foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Be farsighted and alert. Like I said here, dapat nakatingin ka sa future. Ano ba yung vision mo ng future, Cancer, especially sa usaping pera? Dapat doon ka nakatutok para magkaroon ka ng enough fuel to fight, okay? Ito ang area na kailangan mag-focus on this time, Cancer. You have forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Like I said dito kanina, parang may mga dispute, di ba? May mga away, may mga parang hindi pagkakaunawaan with family members or groups in your life na parang nag-aagawang kayo o nagkatalo kayo para sa isang bagay na parang pinagkait sa'yo, and now you need to stand for yourself. Kaya siguro meron din dito na forgiveness. Patawarin mo na rin sila kapag humupa na ang lahat ng ito and learn to start anew. Okay? Don't dwell on the negative. Don't dwell in the past and don't dwell sa conflict. Always choose to be the bigger person para mapanatili mo yung positive energy and positive aura of money sa buhay mo, Cancer. Okay? In the area of your in your outcome, you have the Ace of Cups. May darating sa'yo, Cancer. Bagong trabaho, bagong negosyo, bagong pagkakakitaan. Someone will give you a helping hand pagdating sa isang opportunity. Kaya yakapin mo ito. I'm seeing na this will give you an opportunity na iiyak ka o talagang nagtatalon ka sa tuwa. I'm seeing talaga something na darating sa'yo. Pera ito, something na mapapakinabangan mo and you will gain more momentum sa ginagawa mo ngayon. Makakaipon ka na o makakabili ka na ng gusto mong bilhin. That's what I'm hearing. So make sure this time around na kapag dumating kung ano man po ito, trabaho, negosyo o kaya pagkakakitaan, gamitin mo ng matalino ang iyong kikitain. Okay? The Ace of Cups being clarified by the Hierophant. Yes, leveling up. This coming in na darating sa buhay mo will help you level up in life. Okay, meron dito na parang you will gain a mentorship o parang papasok ka sa isang seminar o pagtuturo. I'm seeing trabaho and then kailangan mo mag-training para mag-level up ang knowledge mo, ang wisdom mo, ang skills mo at magagamit mo yan para sa papasok na trabaho somewhere else. That's what I'm hearing, that's what I'm feeling. So congratulations because may leveling up na darating sa buhay mo dahil sa isang blessing. So congratulations, Cancer. That is your mid-May pera reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.